Awa time, alam niyo na. Sabi natin si Sara Duterte, marami daw siyang kadahilanan kaya binisita etong si Zuleika Lopez sa detention facility ng House of Representatives. Yon. Marami, may sakit daw kasi at kung ano-ano pa, yan, pa-victim na. Sa susunod niyan, a-attend na ng hearing etong si Zuleika Lopez na naka-wheelchair. Ganyan pag guilty. Alam na alam kasi nila ang patutunguhan. Siguro ito isang paraan para kahit papano ay, 'di ba, umimpis ng konti, tumigil ng konti yung stress at pressure nila, yung sila yung magpapa-victim. Kasi kailangan din nila ng simpatya ng mga kababayan natin. Kaya kayo, kung kayo'y makikisimpatya sa mga katulad na itong ni Sara Duterte at ng kanyang mga ulupong, may problema kayo. Ang mga kasama ko sa OVP, kung makikita nyo, kawawang-kawawa sila. Sino bang nagkawawa sa kanila? Kayo po. Unang-una kasi hindi nyo sila tinuruan ng tuwid na prinsipyo. No wonder, kasi ikaw ba naman ang magtuturo na magkaroon ng tuwid na paninindigan at prinsipyo? Abay, imposible yan. Tapos ngayon, magmamakaawa or feeling nyo kayo yung mga victims dito? Talaga ba? Ang kakapal ng mukha na itong mga litsugas na ito. Kayo ngayon ang biktima dito? Malala. Di ba? O, sabi niya, sa pag-persecute sa akin, sa paghahabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan. Tanga pala to eh. Yun yung sinasabi dati ni Senator Riza Ontiveros na akala mo talaga this is about you? Akala mo talaga ikaw ang bida dito? Hindi. Ang problema mo, ang lakas ng loob mo na hawakan yung ahensya ng DepEd, ang lakas ng loob mo na tumakbong Vice President, pero takot ka sa accountability, takot kang magpaliwanag. Ano to? Hindi talaga daw sanay kasi itong mga ito sa accountability. Yung kanilang ginagawa sa Davao, dinala sa national level. Kahit yung, di ba, war on drugs, yung Davao model, dinala sa ni Digong, nang siya ay naging presidente. At eto, yung kanilang style ng pamumuno na walang pakialam sa accountability at basta-basta na lang, ura-urada na lang ang paggasta. Alam natin, bukod doon, di ba, gusto niya kasi, yung mga tao sagana, yung mga taong nasa paligid niya sagana. Kaya ang daming envelopes na pinamimigay. Para nga naman, kung ano man yung kabulastugan, kampi pa rin siya or ikakampihan pa rin siya. Abay, merong mga suhol yung mga yan eh. Natural. Yan po, itong mga ganitong klaseng leader, sa tingin ko, wala talagang matinong layunin para sa ating bansa. Ang kanilang intensyon lang ay ang personal nilang pamamayagpag, greed of power and money. Ayan. Kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin, sabi ni Franz Castro, Representative Franz Castro. Dahil ginusto niya yan, na ang mga staff niya ang isa lang. Nung unang attenda ng sa Sara Duterte, siya lang daw ang pumunta dahil ayaw niyang madama yung kanyang mga staff. Ngayon, baliktad na naman ang sinasabi. Okay? Ang sinasalang niya yung kanyang mga staff. Ano to? Talaga ba ganito niyo lukohin ang mga kababayan natin? Siya nga yung pinapasalang namin. Ayaw niyang mag-take oath. So, wag siyang ipokrita. Totoo. Masaklap to. Pero yung sabihan ka na ipokrita, tama na ang pambubudol mo. At wag kang pa-victim, masasakit na mga salita. Pero, lahat yan, ikaw, Sara Duterte. Lahat yan, deserve niya. Good luck.